Nagpa-medical legal ako at nagsimula na ako ng proseso sa pagdidemanda ko sa kanya. Ang tanging sinabi niya lang sa akin ay, di sorry, dito na ako natauhan. Nagdemanda ako ng vowsy at 3 criminal case ang isinampa ko sa kanya. 24 ako nang makilala ko siya at siya naman ay 28. Nagkaroon ako ng cancer sa matres way back 2018. Alam niya na hindi ako magkakaanak at wala naman akong nilihim sa kanya. Nung nagkakilala kami, kagagaling lang niya sa breakup. Pero ang sabi niya sa akin ay naka-move on na siya. March 2019 ay nagkita kami sa Starbucks kasama yung best friend ko. Di ko alam na nakikipag-meet din pala siya sa mga nakikilala niya sa dating app na bukod doon ay may nangyayari pa sa kanila. First week ng April ay nagpunta sila sa Italy ng nanay niya para magbakasyon. Hindi naman nawala sa amin ang communication. Hanggang sa umuwi siya ng April 18, 2019 ay may nangyari na sa amin. At siya ang lalaking nakauna sa akin. Biglang may nag-chat sa akin na kung ako daw ba yung GF. So umuo naman ako kasi wala naman akong alam sa ginagawa niya. Hanggang sa sinabi ko yun sa kanya at ang sabi ko dun na siya sa babae niya. Pero iniwan niya yun at ako ang pinili niya. Month of June ay engaged na kami at napag-usapang May 2020 ang kasal. Nag-live-in kami at okay naman. At yung kondo na tinitirhan namin ay pagmamayari ng biyenan ko. Na di nagtagal ay binigay rin naman sa asawa ko. Naging okay naman yung pagsasama namin hanggang sa nung malapit na kaming ikasal, napapansin ko na sobra na yung pangingialam ng biyenan kong babae. Mayaman sila at sila mismo yung nasunod sa aming kasal. Sila ang gumasto sa simbahan sa Intramuros at 10 pare ang kinuha nila para sa aming ceremony. Talagang mayaman sila kasi sila yung may-ari ng kilalang pizza ngayon. Napansin ko lang na 4 tables lang yung nakalaan para sa pamilya ko. Pero okay lang naman sa akin kasi maliit lang naman ang pamilya ko. At ang table for 150 packs ay para sa pamilya niya. Maganda, magarbo, pero alam ko sa sarili ko na ang pamilya ng asawa ko ay mata pobre. Lumipas ang panahon dahil sa pandemic ay lagi na kaming nag-aaway ng aking asawa. Nakada mag-aaway kami, nakasumbong siya sa biyenan kong babae. Napapadalas na rin ang pananakit niya at tong time na yan ay gamer ang asawa ko. Wala siyang trabaho dahil nga pandemic at ako na may naghahandle ng negosyo namin na babuyan sa palengke. Napoprovide ko yung pagkain namin sa pang-araw-araw at kasama na doon ang luho ng asawa ko. Dumating ang araw na kinokontak na kami ng biyenan kong babae para magluto at maglinis sa pagkalaki-laki nilang bahay. Hindi ako nagrereklamo dahil way yun ang pakikisama ko at mahal ko ang pamilya ng asawa ko. Di nagtagal ay nakakarinig na ako ng panlalait nila sa mga magulang ko at nagagalit na sila sa amin ng asawa ko sa tuwing hindi kami makakauwi sa kanila tuwing weekends. Ang katwiran ko sa asawa ko ay gusto kong magpahinga at matulog maghapon dahil nga maglalaba pa ako at dahil puyat din ako kakatinda sa palengke na baka naman po pwedeng ang weekend ay ipahinga ko na lang. Sabi ko siya na lang muna yung umuwi sa kanila tuwing weekend, pero ang ending ay sinasama pa rin ako. Nagluluto ako sa bahay ng biyenan ko pero hindi naman ako tinutulungan ng asawa ko para mag-asikaso sa mga darating na bisita. Inaabot ng 11 PM ang pagod at antok ko. At sa tuwing niyaya ko siyang umuwi, siya pa yung nagagalit kasi ayaw niya pa. Hindi ko man lang naranasang maging babae sa relasyon namin na kahit baradong lababoy ako pa yung gumagawa. Sabi niya pa na kung puro daw ako reklamo ay maghiwalay na lang kami. Year 2021 ay nagkapisikalan na kami na dumating na sa puntong sinampal ako ng asawa ko at naging dahilan yun para mabasag ang eardrum ko. Pero lagi siyang nagsusorry na lagi na lang niya akong tinatawag na bo at tanga at inutil. Dahil sa napapadalas ng pananakit ng asawa ko ay inirecord ko at ibinibidyo ko yon kasi takot akong mamatay na walang alam ang aking magulang. Ang biyenan ko naman ay walang reaksyon at ako pa yung sinisisi na kesyo bungangera daw kasi ako. Para kasi sa asawa ko ang pag-iyak at pagrereklamo. Nagernagad ang tawag niya doon. Kilala noon ang asawa ko at hanggang ngayon sa automotive industry. Hanggang sa naging boss siya noong taong 2022. Palagi siyang may award at nagkakaroon ng incentive trip sa Japan or Korea. Kaya naman nagkakaroon ako ng pagkakataong makapagpahinga sa trabaho. At kapag nandito naman siya, sinisiguro ko ng malinis ang bahay at naplansya ko ng maayos sa mga uniform niya. Na dapat 11 AM ay tapos na akong magluto. Gusto ko laging mainit at bagong luto ang ipapadala ko sa aking asawa. Hanggang sa naging close niya ang dalawa naming ahente. Magjowa yung ahente niya at laging nakikitulog dito sa amin. Nagtataka ako na bakit parang laging galit sa akin at hindi nila ako pinapansin. Na kahit na ganun ay pinagsisilbihan ko pa rin kasi nga bisita siya ng aking asawa. Hanggang sa naging magkakaibigan kami. Dumating sa point na nagalit ang ahente ng asawa ko kasi hindi na nila matiis na nakikita nila na lagi akong may pasa. Nalaman ko rin na sinasabi pala ng asawa ko sa trabaho nila na napilitan lang pala siyang pakasalan ako. Na may sira daw ako sa ulo at hindi raw ako magkakaanak. Bagay na ikinasasama ng loob ko dahil una pa lang naman ay alam niya na yung sitwasyon ko. Nung tinanong ko yung asawa ko tungkol dito ay wala daw siyang alam. Na wala daw siyang sinasabi at ako pa yung sinigawan. May mga pagkakataon na kapag nagmumall kami at nawawala na ako ng reaksyon sa mga inaasal niya kasi babad siya sa cellphone. Sinasabi ko na, honey, later na yan, mag-date naman muna tayo ng maayos. Doon niya ako ipapahiya sa mall at minsan na iniiwan niya ako sa parking. One time kumain kami sa resto. Sabi ko, honey, pick naman tayo. Nagulat ako sa sinabi niya.
ina Bisaya ka. Iniwanan niya ako sa resto ng walang pambayad at nung bumalik siya after an hour, hiyang-hiya ako dahil nakikita ng mga tao na ganun siya magalit. Ayaw rin ng biyanan kong babae na tinatawag ko siyang mommy. Sa tuwing aalis ng bansa ang pamilya ng asawa ko, pinaparamdam nila sa akin na hindi ako parte ng pamilya. Na yung asawa ko may pasalubong at ako ay wala. Nakabaligtaran naman sa mga magulang ko. Na pati pagpapapasta ng ngipin ng asawa ko ay sinasagot ng nanay ko. Hindi kasi ako nagsusumbong dahil gusto ko paghaharap siya sa pamilya ko welcome pa rin siya. Hanggang sa may nag-apply na manager din na katulad ng asawa ko sa pinagtatrabahuhan niya. At doon ay na-fall ang asawa ko. Nakarating sa akin yun dahil sa isang ahente. Kinumpronta ko yung asawa ko at sinabi kong labis ako nasaktan at huwag siyang ganon. Na bilang boss ng company ay maging good example siya. Pero din na yun ang asawa ko. At nung sinabi ko na may nag-spy sa akin, doon na siya nabulol at ako'y pinagmumura. Hanggang sa nagkasakitan na kami. Ayoko kasing umalis siya dahil magsusumbong na naman siya sa magulang niya. Hanggang sa nag-chat sa akin ang lola ng asawa ko at sinabing sinisiraan daw ako ng asawa ko. Tinawagan ko na noon ang papa ko at sa kanya ko iniiyakan lahat. Hanggang sa binawi ako ng mga magulang ko. Pero ikinatuwa pa yon ng aking asawa. Ipinagkalat niya agad sa opisina na hiwalay na kami. Kinabukasan ay nagpa-medical legal ako at sinimulan ko ang proseso ng pagdidimanda sa kanya. Na ang tanging sinabi niya lang sa akin ay sorry. Dito na ako natauhan na hindi niya talaga ako minahal. Nagdemanda ako ng vowsy at 3 criminal case ang isinampa ko sa kanya. Sa yaman nila ay papalit-palit siya ng abogado dahil wala na siyang laban sa mga sinampa ko. Namayat siya at nakikiusap siya sa bahay namin na iurong ang demanda. Na imbis magkaayos sana yung biyanan ko ako pa yung sinisisi. Hanggang sa pinalis ko sila sa pamamahay namin. Hanggang sa natapos ang hearing namin at naipanalo ko ang kaso. Na ang parusa ay 4 na taon na pagkakakulong at magbabayad siya sa akin ng danyos na 500k. Sa ngayon ay hindi pa siya nakakulong dahil nag-a-apply pa siya ng probation. Para doon na lang siya sa rehabilitation manatili ng 4 na taon. Naaalala ko pa na sinabi niya sa akin na wala akong pake sa Diyos mo. Hindi ko na rin inatinan yung hearing namin para doon. Para kasi sa akin ay tapos na't bahala na siya sa application niya. Sa ngayon ay nagsusustento pa rin siya sa mga pusa namin pero sa akin ay wala na siyang sustento. Mami Len, tanong ko lang. Sinabihan niya kasi ako na patayin ko na lang siya sa mga ginagawa ko sa kanya. Dahil nga sa dinimanda ko siya. Napakasama ko ba na ipinaglaban ko lang naman ang karapatan ko? Letter sender, Rain ng Pasay. Hindi yun masama kasi yun ang pinakamaganda mong ginawa. Akala ko nga makukulong ka na sa ganong sistema. Ang lakas ng ebidensya mo doon, hindi ka lutang sa part na yun. Hindi masama yung ilaban mo yung trauma na ibinigay niya sa'yo. Naiinis lang ako na nabasag na yung eardrum mo, nasundan pa ng nasundan. Deserve sana kung 1 dekadang sentensya Kasi nakukulangan ako sa 4 na taon at 500k. Ang maganda kasi yung may rayuman na hindi na makakakumpas. Saludo ako sa mga magulang mo at binawi ka. Masakit sa mga magulang na makita na ganito yung anak na babae. Na kaysa sana pagbuhatan nyo ng kamay, mas maigi pang isoli nyo na lang sa magulang. Sa mga martir, the more chances you give someone after repeated unfair treatment, the less respect they will have you. Hindi kasi pag-ibig ang tawag dun Cariño brutal. Hindi mo kailangan maghabol sa ganyang klase ng lalaki. Ikaw ang jackpot prize. Ikaw dapat ang hinahabol. And at the same time, maging responsible ka sa lalaking mamahalin mo. Kasi yung mga ganyang klase ng lalaki, hindi yan iniiyakan, kinakasuhan.